araw mga bata, lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Narito ako upang gabayan kayo sa asignaturang Filipino. Teacher Ja, ang aking pangalan, yak ika'y may matututuhan. Kasama mo, kaibigan mo, sabay nating aralin wikang Filipino. Kaya mga bata, ihanda na ang inyong mga ballpen at isang malinis na papel. Sisimulan na natin ang pag-aaral ng Filipino kung saan ikaw siguradong matututo. Handa ka na bang maglakbay upang mas lalong maging mahusay sa wikang Filipino? Tara! Ating balikan ang pinag-aralan, alalahanin mga natutuhan, dapat hindi mo malimutan, huwag mag-alala, tutulungan ka ni Teacher Ja. Sa nakaraan nating episode, nakasama natin si Makwento at muli siyang nagsalaysay ng isang magandang kwento na may pamagat na ligtas na si Lolo. Tinukoy din natin ang mga bahagi ng isang kwento, ang simula, kasukdulan at katapusan o wakas. Nagkaroon din tayo ng maikling pagsasanay tungkol sa bahagi ng kwento. Masaya akong muli ko kayong makakasama ngayon sa pagpapatuloy ng ating aralin tungkol sa pagsasalaysay ng wastong pagkakasunod-sunod ng nabasang teksto gamit ang larawan, signal words at pangungusap. Naku! Magiging masayang ating mga paglalakbay sa ating aralin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halika na, mag-aral tayo, manood dito sa DepEd TV. Naaalala mo pa ba ang kwentong ligtas na si Lolo? Kaya mo bang maisalaysay ito sa akin? Narito ang mga ilang pangungusap na hango mula sa kwento. Unang bilang, pinaliguan si Tisoy bago ito pinakain. Ikalawang bilang, nailigtas ni Tisoy at Rambo si Lolo Isko sa stroke at patuloy na siyang nagpapagaling. Ikatlong bilang, paglalarawan kay Tisoy at Rambo. Ika-4 na bilang, nakita ni Tisoy at Rambo si Lolo Isko na nakahandusay sa lupa. Ika-5 bilang, pagkatapos kumain ng tanghalian, naglalaro ng habulan ang dalawang aso. Teka lang, mukhang hindi yata sunod-sunod ang mga pangungusap. Hindi tuloy natin malaman kung ano ang unang nangyari at huling nangyari sa kwento. Paano kaya natin maisasalaysay ng maayos ito? Gumamit kayo ng mga salitang naghuhudyat o signal words. Ha? Ano yun? Parang may boses na bumulong. Narinig nyo rin ba ang boses na bumulong, mga bata? Huwag kayong matakot dahil siya si Kaboses. Hindi natin siya nakikita, ngunit naririnig natin ang boses niya. Ang binubulong niya ay maaaring makatulong sa atin. Ano nga po ulit ang binulong niya? Magaling! Gumamit daw tayo ng salitang naghuhudyat o signal words sa Ingles upang mapagsunod-sunod natin ang mga pangungusap. At iyan, ating aalamin kung ano-ano ba ang mga salitang naghuhudyat o signal words. Ang mga halimbawa ng mga salitang naghuhudyat ay una, pangalawa, pangatlo, sunod, huli, at marami pang iba. Maraming salamat, Kaboses! Iyan mga bata, alam na natin ang mga salitang naghuhudyat. Maaari niyong maisalaysay muli ang kwento gamit ang mga ito. Muli nating balikan ang mga pangungusap. Ayusin ang mga ito gamit ang mga salitang naghuhudyat. Punan ng bilang 1 hanggang 5 sapat lang ng mga pangungusap ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng napakinggang teksto.
Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Unang bilang, pinaliguan si Tisoy bago ito pinakain. Ikalawang bilang, nailigtas ni na Tisoy at Rambo si Lolo Isko sa stroke at patuloy na siyang nagpapagaling. Ikatlong bilang, paglalarawan kay Tisoy at Rambo. Ika-4 na bilang, nakita ni na Tisoy at Rambo si Lolo Isko na nakahandusay sa lupa. Ika-5 bilang, pagkatapos kumain ng tanghalian, naglaro ng habulan ang 2 aso. Narito ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangungusap. Mahusay mga bata! Alam na natin ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. At ngayon, muli nating isalaysay ang kwento gamit ang mga salitang naghuhudyat na una, pangalawa, pangatlo, sunod at huli. Narito ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwentong Ligtas na si Lolo. Una, paglalarawan kay Tisoy at Rambo. Pangalawa, pinaliguan si Tisoy bago ito pakainin. Pangatlo, pagkatapos kumain ng tanghalian, naglaro ng habulan ang 2 aso. Sunod, nakita ni na Tisoy at Rambo si Lolo Isko na nakahandusay sa lupa. Huli, nailigtas ni na Tisoy at Rambo si Lolo Isko sa stroke at patuloy na siyang nagpapagaling. Magaling mga bata na isalaysay ninyo ng buong husay at linaw ang nakaraan nating kwento gamit ang mga salitang naghuhudyat o signal words sa Ingles. Oh, nakikita ba ninyo ang mga larawang umiikot sa akin? Ano kaya ang mga ito? Halika, tingnan natin. Nakikilala niyo ba ang mga larawan? Mahusay! Ang mga larawan ay nagpapakita ng proseso ng paghuhugas ng kamay. Ngunit mga bata, ang mga larawan ay hindi sunod-sunod. Tulungan niyo akong ayusin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng wastong bilang mula 1 hanggang 8 sa larawan. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo. Atin niyang ayusin ang mga larawan at ilagay ito sa tamang bilang. Una, ikalawa, ikatlo, ika-4, ika-5, ika-6, ika-7, ika-8. Magaling! Napagsunod-sunod natin ang mga larawan ng tamang proseso ng paghuhugas ng kamay. Subukan nga natin gawin ito. Tara, sabayan niyo ako. Una, basain ng tubig ang mga kamay. Ikalawa, maglagay ng sabon sa mga kamay. Ikatlo, sabunin ang mga palad. Ika-4, sabunin ang likod ng mga kamay at kuskusin ang mga pagitan ng mga daliri. Ika-5, kuskusin ang mga kuko. Ika-6, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Ika-7, banlawan ng mabuti ang mga kamay ng malinis na tubig. At ang panghuli, patuyuin ang mga kamay gamit ang isang malinis na towel. Mahusay!
Tandaan mga bata, panatilihing maghugas ng kamay upang maiwasan natin ang iba't ibang uri ng sakit, lalo ngayong panahon ng pandemya, upang hindi tayo magka-COVID. Aba, dahil sa mga larawang pinagsunod-sunod natin kanina, nalaman natin ang tamang proseso ng paghuhugas ng ating mga kamay. Ibig sabihin mga bata, nakatutulong ang mga larawan upang maisalaysay natin ang mga pangyayari. Kanina, gumamit tayo ng mga salitang naghuhudyat upang muling maisalaysay ang kwentong ligtas na si Lolo. At ngayon, gumamit naman tayo ng mga larawan upang mapagsunod-sunod ang tamang proseso ng paghuhugas ng kamay. Ngayon ay hindi na kayo mahihirapan pang magsalaysay ng mga pangyayari sa isang kwento o teksto. Kung palaging gagamitin ninyo ang mga salitang naghuhudyat, mga larawan at mga pangungusap. Mukhang handang-handa na kayo para sa ating Galing Mo, Ipakita Mo! Makinig ng mabuti at babasahin ko ang isang kwento na may pamagat na Bagyo sa Bicol. Ang lugar ng Bicol ay parating dinaraanan ng bagyo dahil sa lokasyon nito sa ating bansa. Bago pa dumating ang sakuna, ay abala ang mga tao sa paghahanda gaya ng pag-aayos ng mga tirahan, pamamalengke at pag-iimbak ng mga pagkain. Inihahanda rin ang mga pang first aid, ilaw at inaayos ang mga kagamitan para sa maaaring baha at pagguho ng lupa. Nakikinig din sa balita ang mga tao para malaman ang direksyon ng bagyo at kung gaano ito kalakas. Sa oras na tumama ang bagyo, lahat ay nasa loob na ng kanilang mga tahanan at taimtim na nagdarasal. Pagkatapos ng bagyo, walang humpay na naglilinis ng kapaligiran. Hindi kinakalimutan ang pagpapasalamat sa poong may kapal sa kaligtasang natamo. Maaari nyo bang isalaysay muli ang kwentong Bagyo sa Bicol gamit ang mga larawan, pangungusap at signal words na may tamang pagkakasunod-sunod? Ayusin natin ang pagkakasunod-sunod ng mga larawan. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Narito ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga larawan. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima. At ngayon, isalaysay ninyo ang kwento gamit ang mga salitang naghuhudyat at mga pangungusap. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo. Narito ang maaari ninyong sagot. Bago dumating ang sakuna, una, naghahanda ang mga tao gaya ng pag-aayos ng tirahan. Ikalawa, namamalengke at nag-iimbak sila ng mga pagkain. Ikatlo, inihahanda rin nila ang mga pang first aid, ilaw at inaayos ang mga kagamitan. Sunod, sa oras na tumama ang bagyo, lahat ay nasa loob na ng kanilang tahanan. At panghuli, hindi nila kinakalimutan ang pagpapasalamat sa poong may kapal sa kaligtasang natamo. Ganyan din ba ninyo isinalaysay ang kwentong Bagyo sa Bicol? Binabati ko kayo dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang Aja clap. 1, 2, 3, Aja! Alam ko, ang iba sa inyo ay mayroong ibang mga sagot. Maaari ko bang makita ito? I-post o i-comment ang inyong sagot sa Facebook page nang i-share mo kay Teacher Ja.
ito, natutuhan nyo ang pagsasalaysay ng napakinggang teksto gamit ang mga salitang naghuhudyat o signal words, gamit ang mga larawan at pangungusap. Mga bata, palagi ninyong tatandaan, sa pagsasalaysay ng napakinggang kwento, dapat sabihin mo ito ng tama, huwag daragdagan at huwag ding babawasan. Alam kong naging madali lang sa inyo ang ating mga pag-aaral at mga pagsasanay. Upang hindi nyo ito makalimutan, bibigyan ko kayo ng isang takda. Nais kong ikwento ninyo ang pinakamasayang nangyari sa inyong kaarawan. Maaari ninyong i-video ang inyong pagkikwento o di kaya'y isulat ito sa papel. At huwag kalimutang i-share o i-post ito sa Facebook page ng i-share mo kay Teacher Ja. Malay mo, ikaw na ang susunod na mapili upang maipalabas sa telebisyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Alalahanin nyo na ang mga masasayang pangyayari sa inyong kaarawan. Kaya sa muli nating pagkikita, marami pa tayong malalaman at mas masaya pang kwentuhan. Ako, si Teacher Ja, na palaging nagsasabing, ang batang matalino, tiyak, aangat sa buong mundo. Aja! Paalam!